victory. You may be seated, please. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating pag-upo, focus po lahat. Upo muna lahat. Ano ho? Kung meron kayong gagawin, sige, gawin muna kayo. Punas ng pawis, inom tubig, mabilis lang. Dahil ang atin pong topic ngayon ay aakyat tayo sa next level ng ating spirituality. Iiwanan po natin yung mga elementary teachings. Ano ho? Aakyat tayo doon sa secondary teachings. Ayan po. Yan ang sinasabi ni Peter na habang tayo po ay tumatagal sa Panginoon, dapat po isinasantabi na natin yung mga elementary things para tayo po ay mag-mature sa ating Christian life, sa ating spiritual life. Ano ho? Pakisabi po yung word na mature. Okay. Kailangan po nating mag-mature. Ano ho? Dahil required talagang mag-mature para maranasan natin yung success sa buhay. Walang pinagkaiba yan sa yung isang batang maliit. Anong pangarap mo paglaki? Gusto ko maging doktor. Okay, pangarap. Maganda po, may vision. Pero kailangan niyang mag-aral muna ng elementary. Tama po? Hindi pwedeng hindi siya nag-aral ng elementary tapos dahil pangarap niya, nag-doktor. At sinabi sa kanyang tatay, tay, gusto ko mag-doktor. So sabi ng tatay, mag-elementary ka muna. Okay? At pag nag-elementary, tapos na tayo, pwede na ba ako mag-doktor? Mag-high school ka muna. Okay po? So tumataas yung level po, yung antas, para po tayo ay ma-equip at maging karapat-dapat tayo doon sa pinapangarap ng Diyos sa atin. At pag nag-graduate na po sa high school, pwede na bang mag-doktor? Sabi ng tatay, mag-college ka muna, anak. Ano ho? So yan po ang sinasabi ng Bible na kailangan po natin nagmamature. Naniniwala ba kayo na kailangan natin mag-mature? Okay po? Handa ba kayo sa maturity? Kung baga, graduate ka na ng elementary, handa ka ba sa pag-high school? Maraming ganyan, di ba? Anak, handa ka ba mag-high school? Di po? Ikaw pa, handa ka ba? Ako, handa. May mga magulang kasi hindi rin handa. Ano ho? Pero ang Diyos po laging handa. Lagi po tayong challenge ng Panginoon na maging handa tayo sa pag-akyat po sa next dimension ng ating spirituality. Especially this year. This year po, ano ho? Seryoso po, sincere. Yung ating prophecy, proclamation, decree. Po, iisa lang po ibig sabihin yan. Prophecy, proclamation, decree. Iisa lang ibig sabihin yan sa Bible. Na ngayong taon po is a year of the breakthroughs. Do you believe that? Kung ano po ang iyong pinaniniwalaan, yun ang nangyayari sa iyong buhay. At hindi po nakakatakot paniwalaan ang mga salita kung ito po ay nakabase sa salita ng Diyos. At nakabase po sa salita ng Diyos yung breakthrough. Ano ho? Nakaplat yan, mga pangako ng Diyos yan. Maranasan po yung breakthrough sa buhay natin. Pag sinabing breakthrough po, ito po ay mga pag-angkin at pagtanggap at pagdanas ng mga bagay na matagal mo nang hinihingi sa Diyos at matagal mo nang pinapangarap na hindi kailanman ipinagkakait ng Diyos. Dahil mayroon siyang pangako, I will not withhold anything that is good for my children. Pangako ng Diyos yan. I will not withhold anything that is good for my children. Hindi ko pipigilang dumating sa aking mga anak yung mga bagay na makabubuti para sa kanila. Okay po? So, ang importante po ay mag-mature tayo. Kasi pag hindi po tayo nag-mature, at dinatnan tayo ng ating mga hinihingi, kung dumating man, hindi po yun makabubuti sa atin. At dahil hindi makabubuti, i-withhold mo na ng Panginoon. Halimbawa, graduate ka ng elementary, biglang binilhan ka na ng papa mo ng mga stethoscope, mga pang-doktor, mga medicine. Hindi pa nga ready. Masisira ka, masisira din yung pasyente mo. Disgrasya lahat. No? So, ang ibig sabihin po, kailangan po magkaroon tayo ng spiritual preparation, personal preparation, ano ho? Para maging karapat-dapat tayo doon sa inihahanda ng ating Panginoon. Palagi ko pong binabalik-balik ang kwento ng Israelites, paanong pinalabas ng Panginoon ang mga Israelites mula sa Egypt papunta sa Promised Land. Ang dami pong proseso, pakisabi yung word na proseso. Ang daming prosesong nangyari. No? Paglabas nila ng Egypt, 45 days lang sana yon. Kung dadaan sila sa shortcut, ang shortcut po na dadaanan nila yung lugar ng mga Philistine.
Definitely po, makakaaway nila yung mga Philistine. Kalalabas lang nila noon ng Egypt, 45 days, isang buwan lang ang mahigit yun, kalahati. Imagine, ano ho? At, ang titigas talaga ang ulo ng mga Israelites. Hindi natin masisisi kasi 430 years talaga silang sinakop nung Egypt. Ibig sabihin, wala silang mindset. Pakisabi po yung word na mindset. Wala silang mindset na vision. Hindi nila alam yon. Pangarap. Wala silang ganon. Pagkapanganak ng bata, anak, wag ka na mangarap. Gusto ko po maging Prime Minister. Tumigil ka. Pagdating sa tamang edad, magbubuhat ka na ng bricks. Gawa tayo ng pyramid, gawa tayo ng mga buildings ng Egyptian. Wala silang ganong mindset, Wala silang ganong kaisipan. Wala silang projection, hindi sila futuristic, hindi siya visionary. Wala. Ang mayroon silang mindset, servitude. Yung maglilingkod lang kami, susunod lang kami. Wala sa kanila yung leadership na skills. Hindi nila na ipalabas yun sa buhay nila, sarili nila. In fact, mayroon sila noon. Lahat tayo po, mayroon tayong skills na binigay ng Panginoon, leadership skills. Kailangan lang pong mailabas siya. Pag naipalabas po yon, lalabas ang leadership skills sa'yo, hahawak ka ng isang kumpanya, hahawak ka ng isang establishment, hahawak ka ng tao, hahawak ka ng maayos ng pamilya, leader. Pero kapag hindi na ilabas, follower pa rin tayo. Parang mga Pilipino rin yan. 300 years tayong alipin ng mga Kastila. Naging kultura ng Pilipino na servitude, follower. Kaya pag tayo ay follower, magaling tayo dyan. Magaling tayong sumunod sa boss. Motivation natin i-impress yung ating boss. Maski anong gawin sa atin, susunod tayo. Pero bottom line, follower. Nangarap ba tayo maging leader? Sa kumpanya mo, nangarap ka bang one day, magiging manager ako, supervisor sa kumpanyang ito? One day, magiging CEO ako sa department na to. May pangarap ba tayong ganoon? Or one day, magkaroon ako ng sarili kong negosyo? Mayroon po yun sa ating skills inside, kailangan lang po siyang naipapalabas. Okay? So, balikan natin ang Israelites. 45 days lang sana, nasa promised land sila, hindi sila ipinadaan talaga ng Panginoon doon sa shortcut na yun kasi madadaan nila ang Philistine. Sabi ng Panginoon, kapag na-encounter nila ang Philistine, ang magiging mindset nila, bumalik sa Egypt. Kaya dito sila dumaan, yun eh. Ito, 45 days lang, andoon na eh. Dito sila dumaan, yung Red Sea. Papunta yun doon, letter V rin yun. Doon rin yun ang punta. 40 years yun, yung lakad na yun. Wala pa namang tricycle noon, lakad lang talaga. Babalik sa Egypt. Yung mindset din na bago. Yung pagka nagkaroon ka ng encounter, ng trials, balik ka na lang sa dating buhay. Hindi ka na naging futuristic, promised land. Vision, promised land. Kailangan po maunang mabago sa atin yung ating mindset. So ngayon pong taon, breakthrough. Mga kapatid, hindi pa paranas sa atin ng Panginoon yung breakthrough na yun pag hindi po tayo ready. Okay? Ang una-unang ready, sabi ko nga po yung mindset, pangalawa po yung ating personal, yung development, magkaroon ng personal development sa atin. Sabi ng Romans chapter 12, verse 2, be transformed by the renewing of your mind. Be transformed, magbago kayo. Magbago kayo by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Makikita lang natin yung maganda, maayos, wow, kaiga-igaya, perfect will ng Panginoon, yung pangako ng Diyos. Pag nagbago na po tayo ng ating pag-iisip, mindset, yan po number 1 talagang binabasag, yung mindsetting. Part ng ating personal development. Kaya aakyat tayo sa next level. Next level ng ating spirituality. Sabi ko nga focus kasi mas magandang nakabukas ang ating spiritual eyes. Doon tayo aakyat sa next level po ng salita ng Panginoon para hindi tayo maging elementary, bonsai, immature sa promise ng ating Panginoon. At maganda ang nangyari doon sa Israelites. Balikan natin sa wilderness kasi unti-unting na training sila.
Unti-unti silang natutong magtiwala sa Diyos. Maraming trials. Maraming mga kaaway. Ano ho? Maraming mga hardships ng buhay. Walang pinagkaiba yan sa ating karanasan ngayon. Galing tayo sa Egypt. Yung Egypt po yung mundo. Yung ating dating buhay. Yung buhay natin noon. Si Pharaoh, si Satanas. Yun ang nagre-represent. Israelites tayo. Spiritual Israelites. Wala na tayo sa dating buhay. Pero ang tanong, nasa promised land ka na ba? Okay, why? Ba't ang tagal? Baka dito sa wilderness, ang tagal mong sumunod sa Diyos. Di po? Ang tagal mong matraining. Nang pumasok po ang Israelites sa promised land, na-manage ng maayos yung blessing ng Diyos doon. At ang generation na ni Joshua ang nakapasok doon. Yung generation ni Moises, hindi na po nakapasok. Ganun po kahirap basagin ang kultura. Pero salamat sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, whatever you ask for in prayer, in my name, it shall be done to you. Whatever mindset, whatever situation, whatever anuman ang ating hingiin sa ating Panginoon, ay ibibigay sa atin ng Diyos. Maturity, pwedeng ibigay ng Diyos, pero idadaan tayo lahat ng Diyos sa process. Lahat po ng bagay may proseso. Hindi natin may skip yon. Law of nature na yon. Law of nature na yon. So yung success po, yung breakthrough na ating pupuntahan, may proseso. Handa ang Diyos, gawin ang kanyang part, kailangan po handa rin tayong gawin ang ating part. Amen? Proverbs chapter 18 verse 21. Pakibasa po, ready? 1, 2, go. Death? Praise God. Next level tayo ng ating spirituality. Death and life are in the power of the tongue. From Genesis to Revelation, makikita po natin yung kapangyarihan po ng pagsasalita ng ating bibig. And those who love it will eat its fruit. Lahat ng gustong magsalita ng mga positive words, yung words of life, life-giving words, will eat its fruit. Pag sinabi mo ng iyong bibig, may pag-asa ako, makapagtapos ako ng pag-aaral, it shall come to pass. Kahit na ang present situation mo, pobre kayo ngayon. Pero dahil binigkas mo, kailangan po siyang binibigkas, makapagtatapos ako ng pag-aaral, it shall come to pass. Believers of Christ, nilikha po tayo, tandaan natin, ayon sa wangis ng Diyos. Kamukha tayo ng Panginoon. May peace of godliness sa atin. Ang isa sa attribute ng Panginoon, lahat ng kanyang sinasabi, nangyayari. Yun ang gustong ituro sa atin ng anak, kamukha kita. Pwedeng mangyari ang iyong declaration. Amen po? At sa mga nagsabi na gusto makapagtapos ng mag-aaral, tingnan niyo po, nakapagtapos talaga sila ng pag-aaral. Despite and in spite of their present situation, kung titingin ka sa iyong present situation at gagawin mo siyang reference sa iyong journey, baka ma-frustrate ka. At sasabihin mo, wala akong pag-asa. Hindi ko ito magagawa. Tapos, i-define mo pa ang sarili mo sa iyong present situation. Especially kung failure ito. Kung failure, sabihin mo, failure akong tao. Pati pagkatao mo, hinusgahan mo na sa iyong karanasan. Huwag mong husgahan, huwag mong i-define ang iyong sarili ayon sa iyong karanasan. I-define mo ang iyong sarili kung paano kang dinidefine ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, special ka sa Panginoon. You are fearfully and wonderfully made by God. Nilikha ka ayon sa wangis ng Diyos. Entitled ka, recipient ka sa lahat ng pangako ng Diyos. Paano mo i-judge ang sarili mo dyan? Kung may pangit ka mang karanasan na pinayagan ng Diyos, bahagi iyon ng process sa nais ng Panginoon na mangyari sa iyo. Huwag kang pumayag po na ang sarili mo mismo ang magiging hadlang
para pigilan sa nais gawin ng Diyos sa buhay mo. The only person who can stop you from becoming what God intends you to become, hindi kapitbahay, hindi ibang tao, you. You are the only person na pwedeng pumigil sa nais mangyari ng Diyos sa buhay natin. Death and life are in the power of the tongue. Ngayon po, habang inaaral natin to, mag-ingat na po tayo sa ating mga sinasabi. Lahat ng lumalabas sa bibig natin is a form of prayer. Di ba? Kapag sinabi mo sa iyong bibig, wala na akong pag-asa, sumasagot ang langit ng panalangin. Tandaan nyo yan. Ano ho? Inilihans ka ng langit. Ano sabi? Wala raw siyang pag-asa. So be it. Gagaling ako sa aking sakit karamdaman. Anong sabi? Gagaling rin sa sakit karamdaman. Wow, gusto ni Lord yun So be it. Kahit may sakit karamdaman ka ngayon. Amen po? Death and life are in the power of the tongue. Huwag ka magbibigay ng curse sa ibang tao. Kakapit sa kanya yon. At kung Kristiyano yun, babalik sa'yo yun. Yung Kristiyano po, hindi tinatalaban ng curse. Kahit makainom ng lason yan na hindi niya alam, hindi yan malalason. Hindi natin alam kung nalason na tayo eh. Baka may nagpang trip na sa atin noong araw, di ba? Nagtataka siguro, ba't dito namatay? Huwag mo lang sasadyaing uminom ng lason. Sigurado yon. Death and life are in the power of the tongue. Gusto ko umangat tayo, huwag yung elementary lang tayo. Tapos umiiyak kasi, Lord, yung iyakin pa rin tayong Kristiyano. Lalo na pag may mga nakaiyak naman talaga na pangyayari. Halimbawa, tatay, may lumapit na anak, manager sa hotel na pag-aari nila. Father, bakit lugi tayo? Anong gagawin ko? Sa tingin mo kaya gawin niya pang manager yun? Yung isa namang anak niya, Father, yung isang branch natin, lugi, ano kaya maganda gawin? Okay. Itong gagawin ko. May authority, nakuha niya po. Do not cry with your situation. Cry unto the Lord, of course. Ang sarap umiyak sa Panginoon. Pero do not cry, sa iyong situation. Use your authority. Speak to the situation. Problema, kausapin mo problema mo. Ikaw problema, sa pangalan ni Jesus. Lagi nyo mong i-attach yung pangalan ni Jesus. Nire-respeto ang pangalan ni Jesus sa lahat ng pangalan. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Itong tatlong kingdom na to. Nire-respeto at sumusunod sila sa pangalan ni Jesus. Ano bang klase ng pangalan? Kahit pangalan ng sakit karamdaman. Cancer, anong klaseng cancer? Pangalanan mo. Lumuhod ka sa pangalan ni Jesus at inutusan kitang lumayas sa pangalan ni Jesus. Amen po? Use your authority. Wag, Lord, kawawa ako, Panginoon. May cancer ako, Panginoon. Pagalingin mo ako, Diyos. Tama naman yon. Baka pwede ka namang bumangon na rin at utusan mo yung cancer na umalis sa pangalan ni Jesus. Palapakan natin sandali ang Panginoong Diyos. Ang tinuturo ko po sa inyo ay maturity. Huwag kayong pumayag na uutusan kayo ng inyong situation. Situation nyo ang utusan nyo. Ano yung inuutusan ng situation? Pag mahirap ka o naghihirap ka ngayon, kung ano na lang, yun na lang. Wala na. Yung nag-drive sa'yo, yung kahirapan. Hindi na ako magsimba, bakit? Wala akong pamasahe. Nasunod si kahirapan, tama? Pero kung utusan mo siya, kahirapan, sa pangalan ni Jesus, umalis ka. Magsisimba pa rin ako kahit wala akong pera ngayon. May nagawa siya? Wala. Sabi ng Revelation, lahat ng may tainga makinig. Death and life are in the power of tongue. And those who love it will eat its fruit. Sa Bible po, lahat ng nakaranas ng tagumpay, pansinin nyo, nagkaroon sila ng declaration. We will possess the land. Di ba? Na-possess nila yung land. Yun ang naghari na thoughts, yun ang naghari na mindset. Kahit pa, may mindset, may thoughts na, naku, nakakatakot yung promised land. Ang dami daw mga higante, para lang tayo mga tipaklong sa kanila. Hindi siya naghari. Maski may thoughts na ganon, tayo, minsan may ganon tayong thoughts eh. Yung negative, yung may takot, yung pag-aalala, please, wag mo siyang hayagang magmaniobra. Kailangan yung nagmamaniobra, yung life-giving thoughts.
Okay? Ino-honor po ng langit yung ating confession. Tandaan niyo po yan. Kahit may negative, palayasin sa pangalan ng Jesus, pwede nating utusan. Nakikinig sila sa atin. At tayo po mga anak ng Diyos, kailangan po magamit natin yung ating full authority para hindi na po tayo pinagsasamantalahan ng kaaway. Alam rin ng kaaway yung ating full authority. Tandaan nyo, si Satanas, dati siyang Lucifer. Dati siyang empleyado ng langit. Alam niya yung kingdom of God. Alam niya rin yung word of God. Alam niya rin yung mangyayari sa mga anak ng Diyos kung gaano ka powerful. Imagine kung paano tayong pinagtatawanan ng kaaway dahil hindi natin alam yung ating authority. Di po ba? Simple lang naman ang sabi ng Panginoon din. James chapter 4 verse 10, submit yourself then to God, resist the devil and the devil shall flee. Wala tayong ibang gagawin, i-resist lang natin. Ganon siya kaamo, kasunod sa atin. Ang problema po, hindi natin i-resist, pinagsasamantalahan tayo ng kaaway. Dinadaya ka ng kaaway, ginagawa ka rin niyang ignorant sa katotohanan. Ayan po mga salita ng Diyos sa Biblia, mga katotohanan po yan. Alam niyo ba yung pwedeng sumira sa atin? Minsan hindi na rin kaaway, ignorance. Hindi mo lang alam eh. Di ba? Sabi ng Hosea 4:6, my people are destroyed. From the work of the enemy? No. From lack of knowledge. Nasisira ang aking mga tao. Ang aking mga tao, ha, sabi ng Lord, my people! Not the people of this world. My people are destroyed. Dahil ba nagkulang ako bilang kanilang Diyos? Hindi. From lack of knowledge. Yung aking tao ay napapahamak dahil sa kakulangan sa kaalaman. Ignorance. So kung hindi mo alam, ano gagawin mo ngayon? Darating ba sa iyong kaalaman isang araw, pagising mo, mag-aral ka, hanapin mo yung knowledge. Hanapin mo yung skills. Sabi ng Proverbs, sinahanap yung knowledge, pinapangarap, ina-acquire. Hindi yan darating sa iyo isang umaga. May knowledge ka na, inaaral po, ano ho? Katumbas po ng salitang ignorance, darkness. Walang light. Walang light doon, ano ho? Walang liwanag, walang wisdom. Yung wisdom po, katumbas doon, blink, liwanag. Nakita niyo yung symbol ng wisdom? Bulb, yung light. Kaya ingat na po sa pagsasalita. Pakisabi sa sarili, ako ay nilikha ng Diyos na maganda. Naniniwala ba kayo ron? O nag-aalinlangan kayo? Kung lalaki, sabihin mo, magandang lalaki ako. Parang wala naniniwala. Tingnan mo ang sarili mo, nilikha ka ng Diyos. Sinabi naman ng Bible you are fearfully and wonderfully made by God. Kahit sabihin pa ng iba, pangit ka. No. Sabi ng Diyos, maganda ako. Amen po? Subukan niyo kung araw-araw niyo sabihin, maganda ako, maganda ako, maganda ako, maganda ako. It shall come to pass. Makakatipid ka niyan sa mga ano mo, kinukusko sa mukha. It shall come to pass. Maganda ako. Nagiging mindset mo siya, maganda ako. Mag-ayos ka na ng sarili mo ngayon. Tingin mo, maganda ka eh. Di ba? Dadagdag ka ng confidence. Alam niyo ba yung mga magaganda talaga universally? Dahil alam nilang maganda sila at sinasabi ng tao, dumadagdag sa kanila, lagi nag-aayos, lagi nagpapaganda, may confidence. Why? Naitanim sa kanilang isip. Sabi ng marami, maganda ako at yun na rin paniniwala ko. Tingnan mo yung mga hindi man lang na-appreciate, bihira na lang tuloy naligo. Maganda pa talaga ako, parang walang nagsasabi sa akin. Nung nagpalit ako ng profile ko, mukha ko lang, walang nag-like. Yung nanay ko nag-like, kinausap ko pa sa messenger. Kung minsan nga yung ating value, nakabase na lang doon sa like ng ating mga pinopost. No, ano ho? I-refer natin ang ating identity kung paano tayong tinitingnan ng ating Panginoon, hindi ng mundong ito. Amen? Palakpakan natin sandali ang Diyos. Hallelujah. Next verse. Matthew 18 verse 18. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Nakita niyo yung mga verse na yan.
Si Jesus ang speaker niyan. Ano pong ibig sabihin yan? Truly, I tell you, totoong sinasabi ko sa inyo, whatever you bind on earth, ano man ang iyong tatalian dito sa lupa, sa mundo, will be bound in heaven. Nakita niyo kung paano ino-honor ng Diyos ang ating participation. Hindi ito yung, Lord, talian mo lahat, Panginoon, ng Espiritu at tanikalan ng kahirapan, ng kaaway sa buhay ko, ng sakit karamdaman. No. Sabi ni Lord, bind things on earth. Kapatid, meron tayong part na gagawin. Yun yung maturity. Hindi yung baby, ma. Ibig sabihin, palatin mo ako ng diaper. Hindi na siya maghanap ng diaper. Ma, lagyan mo ako ng diaper. Sabi ng baby, hindi. Talagang diaper, wala siyang part. Iiyak lang yan. Oh, gatas. Ganun pa rin ba tayo? It's a high time for us to mature. Whatever you bind on earth, sinasabi rin ng Panginoon, bind on earth, talian natin. Alam niyo ba yung mga bagay na mundong pwedeng talian? Kahirapan, sakit karamdaman, barrenness. Yung barrenness, number 1 yan, yung barren, baog, yung hindi ka nagpo-produce. Sikap, araw-gabi na ang trabaho, wala pa rin production, wala pa rin asenso. Barrenness ang tawag doon. Pwede nating talian yun. Sa pangalan ni Jesus, tinatalian kita. Barrenness. Gamitin natin yung blood of Jesus. Tsaka name of Jesus. Sabi ng Bible, pwede natin gamitin yun. Sa pangalan ni Jesus, tinatalian kita. At inuutosan kitang lumayas sa pangalan ni Jesus. I-attach nyo lagi yung pangalan ni Jesus. Kung wala kayong masyadong memorized na Word of God, kasi sabi ko nga dapat nagbabasa tayo ng Word of God para marami tayong kino-quote, kiniklaim na Word of God, para pag nag-binding and losing tayo ay susunod ang kaaway. Kung wala, sabi rin ni Jesus, in my name, it shall be done for you. Baka naman din na kayo magbasa ng Bible, ha? Dahil pwede na palang in the name of Jesus. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Use your authority. Amen po? Amen. Christians, para hindi tayo patay-patay, hindi tayo kawawa lagi. Inaapi-api na tayo ng kaaway, bugbog sarado na tayo. Hindi po ba? Samantala, itong authority yung binigay sa atin ng Panginoon, bugbog sarado na tayo. This time, hindi tayo papayag. Speak to the dry bones. Hallelujah. Nabasa ko yun sa Ezekiel, ang ganda niyan. Speak to the dry bones. The journey or a journey to your breakthroughs. The hand of the Lord was on me, and He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of the valley. It was full of bones. Si Ezekiel ay dinala ng Panginoon, Espiritu ng Diyos, doon sa valley. Napakalaking barangay ito, Doon naglabanan ang mga soldier ng Israelites that time, ubos. Nabulok, nasira, buto, kalansay. Dinala siya ng Panginoon. It was full of bones. Kalansay, He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, Sovereign Lord, you alone know. Gusto ko pong ilapat sa buhay natin. Yung dry bones po, it signifies and represents our situation. Yung mga hopeless situation natin. Yung mga dead situation. Lifeless situation. Dry. And almost forgotten. Kalansay na. Yan yung mga sundalo, di po ba? Dead, dry, almost forgotten. Yung mga namatay, nung una lang naalala Ilang panahon lang, nalimutan na rin sila. Ito yung mga lifeless situation natin. At ngayong umaga po, pag-uusapan natin ito. Anything in your life which is dry, lifeless, forgotten, hopeless situation, which is impossible to fix. Kung minsan, dead talaga. Parang imposible na atang maayos itong aking kalagayan, ang aking sitwasyon. Ano yung mga dry bones na yan? Minsan yung dreams, yung ayong pangarap,
Sabi natin, lifeless na to, wala na tong buhay. May pag-asa pa ba? May pag-asa pa ba? Dry na eh. Hindi nga butot balat eh. Buto na lang talaga at tuyo. Lifeless. At parang imposible na siyang ma-fix. Praise God. Ngayong umaga po, may pag-asa. Palakpan natin sandali ang Diyos. Hallelujah. Hindi lang dreams, pati yung ating faith. Dry. Relationship sa ating Panginoon. Relationship sa ating kapwa. Health. Pag-asa pa ba? Dry bones. Yan po yung nag-represent the dry bones. Pag sinabing, speak to the dry bones, it means, speak life to what is dead. Ready po ba kayo doon? Matagal na tayong pinagsasamantalahan ng kaaway dahil hindi po natin naiintindihan ang ating kapangyarihan kung paano siyang gagamitin. Speak to the dry bones. Pwede natin kausapin yung mga lifeless situation natin. Hallelujah. Amen po? Pwede natin kausapin yung ating mga pinagdadaanan. Then he said, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Sabi ng Panginoon kay Ezekiel, tinuturoan siya ng kapangyarihan, authority na binigay sa atin ng Panginoon. Ng reality. Reality. Hindi ito parable, ano ho? Reality. True to life story. True to life fact, ano ho? Totoo sa buhay na pangyayari. Prophesy to these bones and say to them, prophesy, speak, pronounce, declare, decree, and say to them. Nakita niyo po, sabi ng Panginoon, life and death are in the power of your tongue. Whatever you bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose here on earth shall be loosed in heaven. Ginagalang ng langit ang lahat ng kinukumpisal ng ating mga salita. Ito po, tinuturoan tayo ng Panginoon. Prophesy to these bones. Dry bones, hear the word of the Lord. Nainiwala ba kayo na may tainga lahat? Mukhang ano lang yan, mukhang foolish pakinggan, di ba? Isipin mo naman, kausap mo, kalansay. Di ba parang isang kahangalan, nakausapin mo yung dead? Hindi nga ito patay, kalansay na nga mas malala. Dry bones, hear the word of the Lord. Importante po yung word of the Lord. Kaya nga, in-encourage kong lahat, kung nais natin magkaroon ng breakthrough, please, magbuklat tayo ng salita ng Panginoon para meron tayong i-quote sa ating situation. Sakit karamdaman, sinabi ng Biblia, sinabi ng salita ng Diyos, by His wounds, I am healed. Inuutosan kita. Authority, word of God, sa pangalan ni Jesus. Name of Jesus. Nakita niyo po? Kaysa doon, Lord, maawa ka naman sa amin, Panginoon. Kawawa naman kami, O Diyos. Tama rin naman yon, hindi ko ini-nullify. Pero please, use your authority. Do your part. Speak to the dry bones. Maaring may mga dry bones tayo sa buhay. Yung mga pangarap natin, wala natin pag-asa, Panginoon, na paglipasan ako ng panahon, may mga nauna na sa akin. No. Do not define your success according to experience. Define your success according to God's word. No? Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. Kinakausap niya yung mga kalansay. Sinasabi ng Panginoon, hihingahan kita, mabubuhay ka. Ito po, prophetic message, ano ho? Gusto ko po mailapat sa ating mga buhay. Kasi may mga dry bones din tayo sa ating mga situation. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Yung situation po natin, meron niyang tenga, ear.
Sa English, no? Nakikinig sila sa atin. Use your authority. Para hindi na po tayo napaglalalangan ng kaaway. May army ang kaaway. Army of poverty. Army of sickness and diseases. Isang tropa yan sila. Minsan kumpul-kumpul yan eh. Yung dikit-dikit na problema. Mga army, mga troops sila. Tapos ikaw naman bilang anak ng Diyos, hindi mo alam ang iyong part, ang iyong gagawin. Iyak ka na lang sa mahal na hari. Mahal na hari, sinasakop na kami. Hindi po ba? Hindi siya tama? I will attach tendons to you and make flesh upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Para malaman mo na ako ang Diyos. Walang imposible sa ating Panginoon. Kung medyo wasak-wasak ng ating mga pangarap sa buhay. Sabi diyan, I will attach tendons to you. Make flesh. Babalik-balikan ko yung mga litid, yung mga laman, kakabiran ko ng skin. Lahat ng mga bagay po na nawala sa atin, na hindi na po natin nakikita na ang hirap ng i-fix na parang imposible na magagawang buuhin uli ng Diyos. Amen po? Palakpakan natin sandali ang Panginoong Diyos. Sabi niya sa Book of Joel, ibabalik ko yung mga bagay na nawala sa iyo. Kayang ibalik ng Diyos. Huwag na natin intindihin paano gagawin ng Diyos yun. Trabaho na ni Lord yun. Yung mga imposibleng bagay. Di ba? Parang imposible na ata, Lord, maibalik pa yung aking mga nasirang bagay sa buhay ko na importante. May imposible pa sa Diyos. Is there anything too hard for me to do? Sabi ng Panginoon, may bagay ba na mahirap kong gawin? Walang bagay na mahirap kong gawin. Ako ang Diyos na makapangyarihan, sabi ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon. You know what? Kailangan lang po natin, ginagawa natin yung ating part. And so I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. Palapakan natin sandali ang Panginoong Diyos. Ako po ay na-excite, nung binasa ko to. Wow, Lord, bigyan mo ko ng mensahe rito, Panginoon. Bones to bone to bone. Lahat, mga nawala. Ministry, finances, health, dreams, relationships, reconciliation, babuuhin ulit ng Diyos yung mga nawala. At ang Diyos pa nagbuo, fresh. Pag ang Diyos po nagbuo, gumawa uli, fresh. Higit ang sitwasyon sa dati. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Nabuo po yung mga kalansay. Ito yung kalansay ng mga soldiers, vast of army. Nung nabuo, walang hininga. Number 1 po, speak to the natural realm. Speak to the natural realm. Kausapin natin yung ating kalagayan, yung ating situation. Speak. Practice mo yun. Mukha ka lang nung hangal. Di ba? Halimbawa, kausap mo ang iyong dala-dala mo, hawak-hawak mo ang iyong bank account, passbook. Kausapin mo siya. Tiyakin mo nang walang tao, walang nakakita sa iyo. Baka i-video ka at i-post at maging mag-viral. Sa kwarto lang, nasa spirit ka ng prayer. Speak to the natural realm. Passbook, inuutosan kita, magkaroon ka ng numero. 5 digits. 6 digits sa pangalan ni Jesus. Amen po? Believe. Do you believe that? Yan, para umaasinso na tayo sa ating spiritual. Command things. Amen po? GCash. Buksan mo GCash mo. Nako, GCash ko 48 pesos na lang. Ikaw GCash, sa pangalan ni Jesus, inutosan kitang magkaroon ka ng laman. In Jesus' name. Ako po doon sa bahay, nililihans ko yung mga ATM card ko. Natural realm yan. Yung pwede mong hawakan, pati yung mga situation, pati idea.
Okay po? Practice. Pwede mo ring picturean ang iyong pangarap. Ilihans mo yung picture. Speak to the natural realm. Ito po yung nakita natin sa mga verses na yan. Ano ho? Kinausap niya yung mga buto at nabuo. So speak to your situation, decree, proclaim, and pronounce. Decree, proclaim, and pronounce. Kung meron kang negosyo, halimbawa, nagtitinda ka ng banana Q, ipag-pray mo yung tray ng banana Q mo, I decree, and I proclaim, and I pronounce na marami akong benta ngayong linggo na ito sa pangalan ni Jesus. Amen po? Kung mayroon kang sakit karamdaman, lay hands mo, may power ang laying of hands. Sa pangalan ni Jesus, inuutosan ko itong aking allergy. Sa pangalan ni Jesus, umalis ka sa pangalan ni Jesus. Araw-araw mo siyang gagawin. Pakulitan kayo ng espiritu na yan. Ano ho? May mga espiritong makukulit. Kahit pinalayas mo, andyan pa rin. Huwag kang tumigil. Sabi ng Bible, pray without ceasing. Hanggang sa ma-practice mo yung authority. Parang ano lang po yan, parang, halimbawa, hindi pa kayo familiar nung estudyante. Tahimik. Nakailang tahimik ka na, hindi pa rin tumatahimik. Siguro makapito bago sila nagtahimik. Yan, ang ibig kong sabihin. Okay po, hanggang sa ma-acknowledge nila ang iyong authority, pati ikaw, na-establish mo ang iyong authority. Ako po sa classroom, class, tahimik. Isang salita ko lang, hindi ko pa nga natapos yung tahimik. Yung tahi pa lang, ganun na agad sila, naka-establish ako ng authority. Pati sila, na-recognize nilang aking authority. May mga espiritu sa buhay natin, army yan ng kaaway. Nakailang rebuke ka na, andyan pa rin. Huwag kang tumigil. Hanggang sa masanay siya at tumigil siya, sumuko siya, ikaw rin hanggang sa ma-establish mo yung authority. In the name of Jesus, get out. Decree, proclaim, pronounce. Ito po, bago lang natin nalaman, hindi po inaasahan nito na isang sigaw lang, isang rebuke, alis. Depende sa iyong pananampalataya. Pero ang akin pong tinuturo sa inyo, i-practice natin ito ng i-practice. Pa may problema sa relasyon, sa pangalan ni Jesus, aking pinoproklama na ang relasyon namin ng mahal ko sa buhay ay maayos. Sa pangalan ni Jesus, ang aming negosyo ay maayos. Sa pangalan ni Jesus, inuutosan ko ang lahat ng bagay sa paligid, lahat ng concerned people, lahat ng concerned situation, mag-reconcile in favor sa aking pinagdadaanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen po? Tumataas na ba yung level ng ating prayer? Yes. Because you are using your authority. Yun ang gusto ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ang Diyos tuwang-tuwa, wow, kamukha ko yung anak ko ah. That's my son. That's my child. Hindi na po yung lagi tayong pinagkasamantalahan ng kaaway, paghampas sa atin ng kaaway, Father! Okay lang naman yun. Ulitin ko ulit ha. Hindi ko niya nalifa yung umiiyak tayo. Pero huwag kang umiyak sa sitwasyon. Umiyak ka sa Diyos. Okay? Decree, proclaim, pronounce. Speak to the dry bones. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa ating Panginoon. Ano ho? Speak with faith. Speak with confidence. Mark 11:23. I tell you, sabi ni Jesus uli, if anyone says to this mountain, says, ano ho? Sabihin mo lang. Nakita mo yung kapangyarihan ng salita na tinuturo ng Panginoon. If anyone speak to this mountain, sa ibang version, go, throw yourself into the sea. Yun lang po ang sabihin natin, speak. And does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen. It will be done for them. Ang lahat na nagasalita ng hindi nag-aalinlangan daw at naniniwalang mangyayari, ang tanong ko po sa inyo, gusto ko pong i-challenge, naniniwala ba kayong pwede mangyari ang inyong sinasabi? Yes.
Exactly yan po sinasabi ng Bible. Ang sino man magsasalita sa bundok na ito, yung bundok po representing our problem, mountains of problem, gabundok na mga problema. No? Ang sino man magsalita ng hindi nag-aalinlangan, it will be done for them. Ibig sabihin, may gagawa nun para sa iyo. Diyos. It will be done for them. Yung ating trabaho, speak to the mountain. Trabaho ng Diyos, magpalayas sa mountain. Nakita niyo po yung nais ng Diyos, kapatid. Participation. Do your part. God is ready for that breakthrough. Just do your part. Ano ho? Speak to the mountain. Ibang klase ka ngayon. Alam niyo, pag nakita kayo ng kaaway na alam niyo authority niyo, takot sa inyo ang demonyo. Nako, dyan na naman si Nash. Takbo na. Papalayasin tayo niyan. Sa spiritual realm, kilala ng demonyo kung sino ang nasa spiritual realm. Kasi mga spirit sila. Ito number 2. Speak to the spiritual realm. Speak to the spiritual realm. Yung natural, nabuo yung bones, nabuo yung mga tendons, nabuo yung flesh, kinabiran ng flesh. Buo na sila uli, army. Walang life. Speak to the spiritual realm. May dalawang bagay po ako na gusto kong i-practice natin. Ano ho? Kasi nasa journey tayo ng ating spiritual breakthrough. Then he said to me, prophesy to the breath. Grabe, ano? Pati breath may tainga. Prophesy to the breath. Yung situation, yung idea, pwedeng kausapin. Lord, buo na Panginoon yung army. Oh, wala pong hininga. Walang life. Prophesy to the breath. Pati idea, may tenga. Nakuha niyo yung message dyan? Prophesy, son of man. And say to it, say. Bakit hindi na lang si Lord ang gumawa ng lahat? Ano? Ganon talaga yung nature ng Panginoon eh. Para maranasan natin lahat, yung kanyang pangako, may gagawin tayo. Manampalataya tayo sa kanya. Dahil nais ng Panginoon maranasan ang tunay na passion natin sa pagtitiwala sa kanya. Speak and prophesy to the breath. Prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says, come breathe from the four winds and breathe into this land that they may live. If you know the authority that the Lord has given you, pwede tayo magkaroon ng peace dahil may pangako ang Diyos ng maayos na buhay. Si Jesus natulog at peace. Sa kabila ng storm, bumangon siya. Ano ang ginawa niya? Kinausap niya yung storm. May tainga ang storm Situation po may tainga. Tumahimik ka, kinausap niya yung dagat. Pumayapa ka. Dahil ba siya ay Diyos? Tinuturoan tayo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa mga disciple, ang hina kasi ng inyong pananampalataya. So I prophesied as He commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet. A vast army. Huminga. Nagkaroon ng life yung mga arming nabuo. Tumayo. Ano ho? It represents po yung mga situation natin na dry. Pwedeng mabuo ng Diyos. At pag nabuo, ano ho? Speak to the spiritual realm. Number 1 po na kailangan natin gawin. Prayer and fasting. Spiritual na po yan, ating pinag-uusapan. Back-upan natin po ng prayer and fasting. Yung dating dry bones na buo, tumayo, army. Imagine, kahit sa ating finances, tuyong-tuyo na tayo sa ating finances. Pwede siyang mabuo ng Diyos. Pag nabuo po, spiritual, hingiin natin ang hininga ng Diyos. Lord, bigyan mo ng buhay, Panginoon. Tandaan nyo hindi magtatapos na nabuo. Kailangan magkaroon ng life. Kasi pagdating ng breakthrough, sabihin nyo, ang dami ko ulit kapital. Ask God for life, spirit, sa iyong finances. Marami po nabuo, dumami, walang spirit. If there is no spirit, there is no life.
And if there is no life, there is no growth. Pag walang espiritu, walang buhay. Tama po? At kung walang buhay, walang paglago. Dami yan ngayon. Pero kailangan po lumago. Paano? Kailangan may breath of God. Breath of God. Kahit naman sa church, assemble, ang daming tao. Tanong, may life ba? May spirit ba yung church na yan? One day, pag walang spirit yan, mauubos din yung na-assemble na yan na maraming tao. Ang importante po sa ministry, sa inyong life group, sa inyong ministry, ano ho? Lord, as I speak, Lord God, sa aking ministry, sa aking church, Panginoon na pinagkatiwala mo, I also speak life. Pag walang spirit sa church, ano ho? Wala na ring anointing. Pag walang spirit, walang anointing. Pag walang anointing, hindi mahihipong ating puso. Hindi mababago ang buhay. Which is, yun ang goal ng church. Mabago ang buhay natin hanggang sa maging kahawig natin ng Panginoon sa ating ugali, sa ating karakter, hanggang sa marating natin ang mga pangako ng Diyos. Kapatid, prayer and fasting. That is how you speak to the spiritual realm. May laban na tayong hinaharap. Kailangan bumangon na yung vast army. Pag nakabangon yung vast army, yung finances mo nabuo, nagkaroon ng buhay, yung army ng kalaban. May panlaban ka na, yung army of poverty. At ika muna, yung army of finances ko, buhay. Hindi ka na dadapuan ng poverty. Yung finances mo stable. Amen po? Naintindihan niyo po ako? Hindi ka na dadapuan ng spirit of barrenness. Why? My spirit, my life, my growth, ang church, ang ministry, ang family, ang health. May panglaban ka na sa spirit of sickness and diseases. Na pagsasamantalahan tayo kasi hindi natin to alam. Speak to the natural world. Speak to the spiritual world or realm. Ano ho? Prayer and fasting. Matthew chapter 17. Ayaw lumayas. Si Jesus, simple lang. Tandaan niyo si Jesus, tao siya that time. Alam niya lang yung authority niya. Yung kanyang mindset buo. At yun ang kanyang tinuturo sa mga disciple. Hindi niya tinuturo ang disciple kasi ako ang Diyos. Hindi. Nasa tao siya talaga. Anyong tao siya. Kung bakit may kapangyarihang nangyayari, alam niya yung kanyang authority. Tinuturo niya nga eh. Jesus rebuked the demon and it came out of the boy and he was healed at that moment. Rebuke. Word ang ginamit. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kahit yung mga bata, please mag-practice kayo. Hindi kailangan maging pastor or maging leader, or maging Brother Eddie, para get out in Jesus' name. Hindi po, pati ikaw po. Lahat tayo, sabi ng Bible, lahat ng believers, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. Lahat ng gawa ng kaaway. And to overcome all the powers of the enemy. Sabi ni Jesus, I have given you authority. Ang authority po, power, right, to trample on snakes. Kapatid, huwag kang pumayag na isahan ka ng kaaway. Hindi na nga kailangan si pastor dyan eh. Pastor, may problema ako. Talk to your problem. Yun din naman ang gagawin ni pastor pag tinawag mo siya eh. Gawin mo na. Ano ho? Believers tayo. Pare-parehas tayong believers. And he was healed. Gumaling ang sakit karamdaman. Pinalayas yung demonyo. Kita niyo po yung sakit. Gumaling siya. Anong pinaalis? Demon. No? Yung mga espiritu. Okay? At that moment, then the disciples came to Jesus and private asked. Lumapit yung mga disciple. Panginoon, saglit lang, sekreto lang natin to. Private nilang ginausap eh. Why couldn't we drive it out? Panginoon, bakit di namin napalayas yung mga demonyo? Nakasampung rebuke na kami. Ikaw, isang pitik mo lang, umalis. Anong sagot ni Jesus? He replied, because you have so little faith. Ang liit lang yung pananampalataya. Ito pa. Truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will be moved. It will move. Nothing will be impossible. However, this kind does not go out except by, pakibasa po, prayer and fasting. Hindi po ganun kadali.
na magpalayas ng kahirapan, ng kamalasan sa bahay at mag-utos ng mga prosperity. Paano raw? Prayer and fasting. Fasting. Maski isang skip lang sa meal. Hindi naman yan parusa yung fasting eh. Ano? Lord, hindi mo na ako, Lord, ngayon, magbe-breakfast. Or kung gusto mo sa gabi, o gusto mo tanghali, kasi meron kang ipagpipray sa Panginoon. Seryoso. Lord, meron ko ipagpipray Panginoon. Kasi meron akong transaction ngayon dito. Usap tayo, Lord. Pray. Pag nasa prayer ka na, fasting, utusan mo yung mga negative spirit. Lahat ng hindi mo gustong mangyari, pang-utusan mo. At sila susunod. Except by prayer and fasting. Ito po, last. Binding and loosing. Dalawa lang yan. Speak to the spiritual realm. Yan. Para practice tayo. Si Ate Ami, halimbawa, minsan nag-fasting pala siya, nagpipray. Kasi meron siyang hinihingi sa Panginoon. Pwede po natin gawin yun. Pag mayroon kang medyo major or seryosong hiningi sa Diyos, pray and fast. Pray and fast. Then use your authority. Command things to happen. Yung gusto mong paalisin mo. Yung gusto mong mangyari, utusan mo. I command all blessings to come to me. I command success. Inutusan ko ang tagumpay na dumating sa aking kamay. Inutusan ko ang finances dumating sa aking kamay. Command things. Command things. Binding and loosing. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Lahat ng inyong tatalian dito sa lupa, papangyarihin ng langit. Nakita niyo po? Amen po? Ang sarap, di ba? Wow, thank you, G. Ito pala tayo. Lahat ng inyong papakawalan sa lupa, papayagan ng langit. Lord, hindi ba pwedeng langit na lang mag-decide? Hindi pwede. May gagawin ka. Tinatalian natin lahat ng espiritu ng kahirapan. Ng kahirapan talaga, galit ako sa kahirapan sa espiritu na yan eh. Matagal lang pinahirapan yun ng aming mga ninuno. Naging mangmang lang talaga yung ating mga ninuno. Hindi nila alam ang kanilang karapatan. Palibasa, hindi ko milala sa Diyos ang iba. Naging ignorant. And my people are destroyed from ignorance. Malaking yan eh, higanting espiritu yan eh, yung kahirapan. Lakas kumapit yan sa lahat ng bahay. Amen po? Talian natin sa pangalan ni Jesus. Tinatalian kita. Use the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Hallelujah. Available po yung dugo ni Jesus. Anytime, may rights tayong gamitin ang dugo ni Jesus. Tinatalian kita ng dugo ni Jesus. At inutosan kitang lumayas sa pangalan ni Jesus. Araw-araw, kung sa tingin mo wala pa, paalisin mo sa pangalan ni Jesus hanggang sa tuluyan siyang umalis. Amen po? Pag mayroon pa, paalisin mo. In the name of Jesus, di kita pinapayagan sa pangalan ni Jesus. Tumayo po tayong lahat sa oras na ito. Hallelujah. Speak to the dry bones. Dry na pangarap, dry na pananampalataya at relasyon sa Diyos, sa kapwa, sa mahal sa buhay. Dry na ministry, dry na accomplishment, dry na buhay. Minsan nasa hopeless situation tayo, lifeless situation. Salamat sa mensahe ng Panginoon. I-restore ng Panginoon yung mga nawala sa atin. Bibigyan niya uli ng buhay, ng espiritu, yung ating mga pangarap. Hallelujah. Bibigyan niya ng buhay, ng espiritu, yung ating mga hopeless situation. Ipaparana sa atin ng Panginoon ang hope. Buhay na punong-puno ng pag-asa. Just trust in the Lord. Amen? Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Speak life over your situation. Speak life. Speak life. Kahit pag-uwi mamaya sa bahay. Uwi sa bahay. Speak life. I command things to happen. I command things to happen. Prayer po yon. Prayer. Prayer yon. Yung ating declaration,
Yung ating proclamation, that is a prayer. At ang lahat ng ating prayer, ino-honor po ng ating Panginoon sa langit. In the name of Jesus and by the authority of the blood of Jesus, Yes, Lord. Hallelujah. we fully, Lord God, submit ourselves before your throne today. Yes, Lord. Oh, thank you for your message, Lord. Wonderful message, Father. In opening the eyes of our spiritual life, oh God. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng Diyos that we have that authority to pull down strongholds in our lives. Matagal na kaming pinagsamantalahan, O Diyos, ng kaaway because of our ignorance, Lord God. And thank you for your word, Lord, that enlighten us, Father. And right now, you are speaking, Lord God, over our situations in both natural and spiritual realm. In the name of Jesus, lahat ng problema, any yoke of the enemy in our shoulder na nagpahirap sa amin, the stronghold of poverty, we are speaking to you right now, face to face, stronghold of poverty. We bind you by the blood of Jesus. Yes, in the name of Jesus. And by the authority of that blood, we command you to come out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. Get out in the name Out of in the name of Jesus. Jesus. Poverty, lumayas ka sa lahat ng tahanan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, for we are redeemed by the blood of Jesus. In the name of Jesus, spirit of bankruptcy, Yes, oh God. we pull you down. We break you into pieces. And we command you to come out in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Get out. Get In the name of out, Jesus. oh God, in the name of Jesus. We let loose the spirit of abundance, fruitfulness. Yes, Lord. We lose, Lord God, the spirit of financial breakthrough to come upon your people. Yes, oh God. In the name of Jesus. Receive it, Lord, in the name of Jesus. Yes, Lord, financial prosperity, Lord, Lord, in our life. in the lives of your people. Prosperity, oh God, in the name of Jesus. Believing in your name, believing in your promises. With faith, Lord, we command prosperity Good health, oh God. to come upon your people. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We command prosperity Yes, oh God. Hallelujah. Even in this church, oh to be upon your people. God, your blessing, oh God, is supply, oh In the name of Jesus. Financial breakthrough, Lord God. Siksik, liglig, umaapaw na pagpapala, O Diyos, sa iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, we decree and we proclaim financial breakthrough, Lord. Jesus, that we receive it, oh God. In the name of Declare Jesus. the breakthrough, Lord Jesus. Declare it, oh God. In the name of Jesus, spirit of sickness and diseases, ano man ang iyong pangalan, na kumapit, kumakapit, may balak kumapit sa katawan ng mga anak ng Diyos. By the authority of the blood of Jesus, as a children of God, we command you to come out in Jesus' name. Jesus. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Ang katawan ngayon ay templo ng Diyos. Tinubos ng Diyos. Gumaling dahil sa latay ni Jesus. You have no authority. And we render you powerless in the name of Jesus. We command, Lord God, spirit of healing, recovery, Lord God, good health upon your people. In the name of Jesus. In the name of Jesus, we command spirit of barrenness sa lahat ng negosyo,
relasyon, Yes, Lord. ministry Yes, Lord. ng iyong mga anak, O Diyos. We command the Spirit to come out in Jesus' name. Get out. Come out in the name of Jesus. Barrenness! Wala ka ng kapangyarihan sa mga anak ng Diyos. Yes, yes. Praise God. Nakadesign kaming lumago at mamunga Hallelujah. ayon sa salita ng Panginoon. Thank you. And we command fruitfulness. We command productivity. We command success. And we command victory be upon your people, O Lord. Come upon us. In the name of Jesus. We command failure to come out in Jesus' name. And we receive, Lord God, victory and success. Bless all the works of your people's hand, Lord God, right now. As we raise our hands, please. Lord, as we raise our hands, Lord, these are holy hands, Lord God, working for your ministry, working for your kingdom. Lahat na nasa business industry, Lord, career people, nasa family, Lord, nasa school, bless, Lord, all the works of these hands right now. In the name of Jesus, we command this hand to be productive. Lahat ng kanyang gagawin, trabaho, negosyo, pamilya, pag-aaral, lahat ng kanyang gagawin, career. Hallelujah. We command productivity in the name of Jesus. Salamat, O Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba. Hindi magtatapos, Panginoon, ang aming battle and Lord God sa lugar na ito, O Diyos. Patuloy kaming makikibaka, Panginoon, using that authority until we possess the land, Lord God. At ang lahat ng ites, lahat ng enemy sa aming daanan, Panginoon, we already know how to fight them. We already know how to fight them. Walang hahadlang, Panginoon, sa aming daanan. Papasok sa promised land of breakthroughs. Your name is power, Jesus. Your name is healing. Yes, O Lord God. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Hallelujah, hallelujah. Shine through the shadows. Burn like a Your name is power. fire. Thank you, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is Your life. name is Break life. Break every every stronghold. stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Malakas na palakpak sa Diyos sa buhay. Thank you, Jesus. We receive victory, Lord. We receive success. We receive success. Thank you for the victory, Lord God. Hallelujah. We receive success. Praise God. Bago po ako mababa sa stage, nilagay ni Lord sa akin, tayong lahat ay tinawag ng Diyos as a warrior. Soldier. Soldier. Never again na tayo po'y magiging iyakin. Ang sundalo nga, kapag nasaktan, nasugatan, lalong tumatapang. Ayan po sila, sir. Alam nila yung mga training. Kami po sa Air Force, Reserve. Sa kalsada pa ako noon, na-orient na ako sa paglaban sa buhay. Fight. Amen po? Fight, fight. Nakaready yung promised land. Nakatawid tayo sa Red Sea. Hallelujah. Sama-sama. May Amalekites na nakaaway. Hindi magtatapos. May iba pang ites tayong madadaanan. Yung aking timbre, tip, be courageous, sabi ng Panginoon. Amen po?
Pag nakita ng kaaway na tayo ay hihina-hina, iyakin, lalampa-lampa, pagsasamantalahan ka ng kaaway. I-underestimate ka ng kaaway. Pero, pag nakita ng kaaway, nakatayo ka, sabi ng Panginoon, stand firm. Let nothing move you. Gulayat, si David, stand firm. Pero nakaganon siya, taas nun ah. Stand firm. Let nothing move you. Pag nakita ng kaaway na, tika muna, hindi natin ito madadaya ah. Alam niya na yung kanyang kapangyarihan. Aalis ang kaaway. Sinasabi ko po sa inyo, lulubayan ka ng kaaway. Ang tututukan ng kaaway yung mga ignoranteng hindi nila alam kanilang authority. And we will possess that land freely. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Glory to your holy name, Jesus. Glory to your holy name, Jesus.